credentials ng NBI agent na sumalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte binusisi kahapon sa Day 3 ng paglilitis. Ang mga yan ating balikan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pinangunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Si Calilong ang investigador na nag-authenticate sa live stream kung saan umuno nagbanta si Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Calilong para masabing may sapat itong kakayahan pagdating sa digital forensic. Iniharap din ng depensa ang mga corporate document at website ng MaxCore kung saan nakatanggap ng training si Calilong. Ipinakita rin sa pagdinig ang video ni Attorney Soleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay naman ng depensa ang transcript na ginawa ni Calilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo sa kanyang experience, ipiniliwanag ni Calilong na mayroon siyang experience sa social media analytics. Iginit din ni Calilong na hindi AI-generated ang video na naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte. Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's a 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir. Ayon pa sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants, kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan sa iba pang training na pinagdaanan ni Calilong, inisa-isa niya ito para masabing may sapat siyang kaalaman bilang isang eksperto. I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity and a training before we start the bureau. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Ontiveros ang depensa kung anong kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumani pagbabanta at incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayari kaugnay ng detention ni Lopez. Samantala, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nasa mandato ng NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit walang personal na reklamo mula sa mga ito. Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo? Yes, Your Honor. Iginit naman ng kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o nag-utos sa isang assassin. Samantala, inatasan ng impeachment court ang prosekusyon at depensa na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay ng issue sa BIR box. Nakatakdang isagawang oral arguments tungkol dito sa Miyerkules. Bernard Ferrer para sa Bayan.